Isang gabi lang, tiya. Sige na, please. Payagan mo na ako. Kailangan ko lang talaga ng pera. Pagsusumamo ni Lana sa kanyang tiya Badet. Pinilantik naman ng tiya Badet niya ang kamay at inihawi ang buhok sa likod ng balikat. Ay naku, Lana, kapag nalaman to ng mama mo, ay malalagot tayo. Sad naman ito habang napapairap-irap pa. Ang tiya Badet niya ay isang bakla at isang manager sa isang bar. Gustong-gustong pumasok ni Lana doon kahit isang gabi lamang dahil kailangan niya ng pera. Hindi naman siya magpapagamit. Gigiling at sasayaw lamang siya doon at wala nang iba pang gagawin. Sige na, tiya. Sasayaw lang naman ako eh. Hindi naman ako magpapatable. Pagkatapos nun, uuwi na ako. Wala namang mawawala sa akin eh. Tsaka hindi rin malalaman ni mama. Pamimilit ng dalaga. Teka lang kasi, Lana. Bakit ba gustong-gusto mong magkapera? Hindi pa ba sapat ang kinikita mo sa mga beauty products mo? Mukhang marami ka namang benta lagi eh. Tiya, nakita mo naman yung bahay namin, di ba? Konting hangin na lang ata ililipa rin na ang bubong. Tumutulo na rin. At hindi na sapat ang mga timba para sa huri ng tubig. Si Jay, high school na sa pasukan, pero wala pa rin pambili ng gamit. Kaya kailangan ko talaga siyang ng pera. Mahabang paliwanag ni Lana. Oh, siya. Sige. Kinabukasan may birthday party ang isang sikat na businessman doon. Kailangan ng mga babaeng sasayaw. Ipapasok na lang kita. Galingan mo ang giling para maraming pera. Saad ng kanyang tiya Badet habang nililigpit na ang mga gamit. O siya, mauna na ako. Pakikamusta na lamang ako sa mama mo at kay Jay. Dugtong pa nito sabay alis. Napaupo naman sila na sa kanilang upuan na gawa sa kawayan. Napahila mo siya sa mukha sa kakaisip kung paano masosolusyonan ang lahat ng bayarin. Hanggang sa naisip niyang lumabas nilang muna at ibenta ang lotion na natitira. O ate, bili na kayo dito. Maganda to sa balat. Kikinis ka talagang tunay. Pag-aalok nila na sa mga dumaraan, ang iba ay umiismed habang ang iba naman ay nilalagpasan lamang siya. May ibang nagpapakita ng interes sa produktong inaalok niya. Ano yan, ne? Lotion ba yan? Tanong ng isang alas sa kanya. Opo ma'am, bili na po kayo. Maganda po ito sa balat. Iyan ba ang gamit mo sa balat mo, iha? Ang ganda kasi, ang kinis-kinis. Napangiti na lamang si Lana. Makinis siya dahil brito ng kanyang ama na iniwan ng kanyang ina nung pinagbubuntis pa lamang siya. Akala ng mga customer niya ay dahil sa lotion ng kanyang binibenta. Ngunit ang katotohanan ay wala naman talaga siyang ginagamit sa katawan. Opo, kaya bili na po kayo. Napalunok ang dalaga dahil sa pagsisinungaling niya sa ali. Labagman sa kalooban niya ay wala siyang magagawa dahil kailangan niya talaga ng pera. Ganun ba, iha? O siya, bibili ako ng 3 para sa akin at para sa mga anak ko. Nakangiting saad ng ginang. Nabis naman ang tuwa ni Lana dahil sa wakas ay may benta na siya. Mabibili na rin niya ang request na manok ng kanyang kapatid na si Jay dahil nagrereklamo na ito na baka tubuan na siya ng kaliskis sa kakaulam ng sardinas. Umuwi si Lana na may dalang isang buong inihaw na manok. Wow ate, may manok. Yes, sa wakas hindi na sardinas. Sigaw ng kanyang kapatid. Nakarakat si ate. Bukas hahanap ulit ako ng paraan. O Lana, nandito ka na pala. Buti may dala kang ulam. Inutang kasi muna ni Mare ang bayad niya sa paglalaba ko. Saad ng kanyang ina. Kulubot na ang kamay ng ina ni Lana. Naaawa ang dalaga dito, kaya naman humahanap talaga siya ng paraan para makatulong at magkapera. Oo, Nay, nakabenta kasi ako ng lotion. Huwag kang mag-alala, Nay. Hahanap na ako ng regular na trabaho bukas. Ngiting saad ni Lana at hinaplos ang kamay ng kanyang ina. Kung siguro ay hindi sila iniwan ng kanilang amang Briton, ay hindi miserable ang buhay nila. Ang balita niya kasi ay mayaman daw ito. Yun nga lang ay may legal daw itong asawa nung nakilala ang ina niya. Walang kaalam-alam noon ang ginang, nakabit lang pala siya dahil magaling magtago ng sekreto ang nakabuntis sa kanya. Kinabukasan ay naghanap si Lana ng mga establishmento na maaari niyang applyan. Marami ang hiring, ngunit palagi na lang may nahanap na mali sa kanya. Casio high school graduate lang daw siya, o di naman kaya ay kulang siya sa experience. Iha, manager ang hinahanap namin. Base sa credentials mo ay high school graduate ka lang. Hindi ka applicable sa trabaho. Ani sa kanya ng isang kalbong lalaki.
na nagsasagawa ng interview sa mga nag-a-apply ng trabaho. Sir, baka janitress pwede. O kahit ano na lang po, kahit hindi na po manager. Basta po ay regular ako. Pagbabaka sakaling saad ni Lana. Iha, hindi namin kailangan ng cleaning personnel sa ngayon. Pero meron akong ibang trabaho na i-offer sa'yo. Iyon ay kung papayag ka. Sugot naman ng lalaking kalbo habang sinisipat ang katawan ng dalaga. Ano po yun, sir? Maganda ang hubog ng katawan mo, Iha, at maamo ang mukha mo. Mabenta ka sa mga parokyana. Gumagawa kasi ako ng mga palabas. Alam mo na, sisiping ka lang naman sa lalaking ipapartner ko sa'yo. Pagkatapos na yun ay okay na. Hati tayo sa bayad. Malaki ang kita nito. Paliwanag ng lalaki sa kanya. Sabay pinagsalikop ang dalawang kamay. Napuno naman ng halo-halong emosyon si Lana. Naiinis siya sa lalaking kaharap. Dahil napakababa naman ang tingin nito sa kanya upang iyayain siya sa ganoong trabaho. Naihibang na po ba kayo? Niyayaya niyo ako sa ganyang trabaho. Naghihirap po ako pero hindi po ako pumapatol sa ganyan. Salamat na lang. Nagtitimpi sa inis na saad ni Lana. Kung pwede lang sigurong sampalin ng lalaking yun, ay baka kanina pa niya ginawa. Ang arte mo naman, miss. Hindi ka aasenso kung paiiralin mo ang ugali mong yan. Walang mangyayari sa buhay mo. Hindi na lamang sumagot pa si Lana at umalis na sa lugar na yon. Naiinis siya sa lalaki. Sumabay pa ang sikmura niyang kumakalam dahil sa gutom. Naalala niyang biscuit lang pala ang kinain niya kanina. Habang nasa gilid siya ng kalsada, naaamoy niyang isang fast food chain. Gusto niyang pumasok sa loob, pero dala niya ay 25 na barya lamang at tiyak na hindi iyon sasapat. Naisip niyang sasayaw na lang siya sa bar na pinagtatrabahuan ng tiya badet niya, kaysa naman sa inaalok sa kanya ng kalbong lalaking yun. Ang isipin palang nasisiping siya sa lalaki na hindi naman niya kilala ay kinikilabutan na siya. Dahil sa kumakalam na sikmura at sa pag-iisip ng kung ano-ano, ay hindi niya namalayang may kotse na papalapit sa kanya. Mabuti na lamang at muntikan lang siyang nahagip nito. Ngunit hindi nga siya tuluyang nabangga, pero napasubsob naman siya sa kalsada. Ano ba yan? Dahan-dahan naman sa pagdadrive. Angil ni Lana habang hinihilot ang tuhod niya na nasagasaan. Tumigil naman ang sasakyang muntikang sumagasa sa kanya. Lumabas doon ang isang lalaking matangkad, matipuno at gwapo. Napanganga naman si Lana nang makita ito. Parang anghel na bumaba sa langit. Ilang sandali pa'y napalitan ng pagkamangha sa mukha ng dalaga ng galit. Mister, bakit ba ang bilis mong magpatakbo ng sasakyan? Ang sakit na nga ng katawan ko, dinagdagan mo pa. Pag ako nabalian ng buto, kasalanan mo. Sigaw ni Lana at pinili tumayo, kahit na umiika-ika siya. Lumapit naman ang lalaki upang alalayan sana si Lana. Ngunit agad naman niyang iwinasiwas ang kamay nito. Miss, I'm sorry. May hinahabol kasi akong urgent meeting. Isa pa'y nakaharang ka rin at halos sakupin mo na ang daan. Paliwanag naman ng lalaki sa kanya. Hindi nito alam ang gagawin dahil ayaw magpatulong ng dalaga. Hindi naman nakaligtas sa paningin ng lalaki ang mukha ni Lana. Simple ngunit kapag tinitigan mo ito ng matagal, ay doon mo makikita ang taglay niyang kagandahan. Napansin din niyang pagod ang mga mata nito at medyo magulo ang pagkakaayos ng buhok ng dalaga. Hindi alam ng lalaki kung bakit gusto niya itong titigan ng matagal. Maganda para kay Drake ang ekspresyon ng mukha ng dalaga, kahit pa nakasimangot ito ngayon. So, kasalanan ko pa palang muntikan mo kung masagasaan. Pasensya na ha? Sarkastikong saad ni Lana. No miss, hindi sa ganun. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Alam ko namang ako may kasalanan. Huwag na, malayo naman sa bituka. Next time mag-ingat ka sa pagdadrive para hindi ka nakakaperwisyo ng iba. Gusto sana kitang dalhin sa ospital, pero ikaw ang bahala kung ayaw mo. Baka kasi may maging komplikasyon sa katawan mo bigla. Ganito na lang. Here's my calling card. Tawagan mo na lang ako kung sakaling may sumakit sa katawan mo. Saad ni Drake sabay inabot ang calling card na binunot sa wallet. Sige, salamat. Mauna na ako. Tipid na sagot ni Lana at tinanggap ang calling card ng lalaki. Binasa niya iyon sa kanyang isip. Drake Romero, Asia Steel Enterprise, at sa baba niyon ay ang numero ng lalaki. Hindi nga nagkamali ang dalaga. Mayaman nga ang lalaking kaharap niya. Kaya naman hindi mapigilan ni Lana ang mainggit dito. Sa nakita niya ay kasing edad niya lang siguro ang lalaki. O mas matanda ng 1 o 2 taon
base sa hitsura nito. Naisip niya kung ano kaya ang pakiramdam ng isang mayaman. Walang problema sa pera at mabibili lahat ng gusto. Maya-maya ay naglakad na siya palayo sa lalaki. Samantala ay nakatingin naman si Drake kay Lana na paika-ikang naglalakad. Hindi niya alam ngunit parang naaawa siya rito. Nakabagsak kasi ang balikat ng babae at mukhang pagod na pagod ito. Napailing na lamang si Drake dahil hindi niya natanong ang pangalan ng babae. Tumalikod na rin siya at dumiretso na sa kotse. Ilang sandali pa'y tumawag muli ang kanyang kapatid. "Drake, where are you? We need you here. Bakit ba ang tagal mo?" Nayayamot na saad ng ate niyang si Tate. "I'll be there in a few minutes." Sagot ng binata at binaba ang tawag. Pinaandar na niya kaagad ang kotse. Gusto niya sanang bilisan ang pagpapatakbo, ngunit naaalala niya ang sinabi sa kanya ng babae. Napangiti si Drake. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang makita muli ang dalagang, muntikan na niyang mabangga. Ilang oras pa ang lumipas. Nakabalik na si Lana sa kanilang tahanan. Gusto niyang gumulong sa sahig dahil hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nahanap na trabaho. Ilang sandali lang din ang lumipas ay dumating na rin ang kanyang tiya Badet. "Lana, ready ka ba? Mamaya na ang offer kong trabaho sa'yo." "Sige tiya, mamaya ay pupunta ako. Anong oras po ba?" "Okay na yung 7:00 ng gabi ay nandoon ka na para maayusan ka pa. 9:00 pa naman ang umpisa ng birthday party." Saad nito habang nakatingin sa relo. Napaisip naman si Lana. Iba talaga kapag mayaman ng isang tao. "Sige tiya, asahan mo ang pagdating ko. Kawawa na kasi si nanay eh. Ngayon nga't nandoon pa naglalaba kay Aling Tessa." "Naku talaga yung mama mo Lana. Sa kakalaban niyan baka magkasakit pa. Sabihin mo na humanap siya ng ibang trabaho." "Tiya, ano naman pong matatrabaho rito? Ako nga po na bata pa'y ayaw tanggapin dahil high school graduate lang natapos ko. Sinanay pa kaya na matanda na." Saad pa ni Lana habang bagsak ang balikat. Napapagod na ito dahil kahit gustuhin man na umangat ang buhay nila, ay tila hindi umaayon ang panahon sa kanila. Naaawa naman si Badet sa kanyang pamangkin. Siguro kung tinutustusan lamang ito ng kanilang ama, ay baka nakapagtapos na ang dalaga sa pag-aaral. Matalino pa naman ang magkapatid. Nasasayangan siya sa potensyal ng mga ito. "O sige mauna na ako. Pumunta lamang ako dito para ipalala sa iyo ang tungkol sa usapan natin. Huwag mong kalimutan ha. Patay ako sa boss ko kapag hindi ka sumipot." Paalala ng tiya Badet niya. "Opo tiya, asahan niyo po ako. Kailangan ko lang din talaga ng pera." Tumango naman ang tiyahin sabay alis. Bandang 5:00 na ng hapon. May oras pa siya para magpahinga ng ilang saglit. Iniisip niya ang maaaring mangyari sa buhay niya mamayang gabi. Isang gabi lang naman ang kasunduan nilang magtiyahin. Pagkatapos niyon ay wala na. Dapat ay walang makakaalam sa kanyang gagawin. Hindi dapat malaman ng kanyang kapatid, lalong-lalo na ng kanyang ina. Saktong 7:00 na ng gabi. Nandoon na sila sa likod ng entablado. Tinititigan siya ng mga babaeng nagtatrabaho sa naturang bar. Alam naman nila na nasa ganitong trabaho ay madalas ang kompetisyon. "Hi, sino ka? Bago ka dito?" Tanong ng isang babaeng matangkad, makinis at maputi. Maikli ang buhok nito na hanggang ibaba ng tenga at mukha rin namang mabait. Oo, isang gabi lang naman ako rito. Sasayaw lang para sa isang birthday party." Tumango ang babaeng kausap ni Lana. Sabay hawak sa dulo ng buhok nito at pinaikot-ikot iyon sa daliri. Ikaw pa lang nakuha. Alam mo ba na asang-asa kaming makuha sa event na yun? Alam mo na, mayayaman ang customer, kaya malaki-laki ang kita. Mukha kang may lahi at high class. Fresh din tignan kaya siguro ikaw ang napili. Good luck, galingan mo." Ngumiti ang babae sa kanya at hinaplos ang buhok ni Lana. Maya-maya ay naglabas ito ng stick ng sigarilyo at hinit-hit iyon. "Ikaw ba, anong trabaho mo rito?" Tanong naman ni Lana sa babae. "Sumasayaw ako rito tuwing regular days. Tsaka madalang na lang ako makuha sa mga event gaya nito. Dahil na rin siguro sawa ng mga customers." Saad nito sabay buga ng usok ng sigarilyo. "Ganun ba? Ako nga pala si Lana. Ikaw, anong pangalan mo? Gusto mo bang trabaho mo dito?" "Lana pala ang pangalan mo. Maganda, bagay sa'yo." "Ako si Maris. Hindi ko gusto ang trabaho dito pero dahil malaki ang kita, ginrab ko na. Kahit na alam kong hindi naman lalaki ang gusto ko."
Paliwanag ni Maris habang patuloy ang paghitit ng sigarilyo. Hindi makapaniwala si Lana sa sinabi ng babae. Hindi niya akalain na kapwa babae pala ang gusto ni Maris. Maya-maya'y umalis na rin ito at nagpaalam sa kanya. Lana, ready ka na ba? Hinihintay ka na ng mga customers. Oh, ito na ang maskara. Galingan mo ha? Inom ka na rin ng isang shot pang tanggal ka ba? Natataranta na saad ng kanyang tiyahin. Sabay abot sa kanya ng isang shot ng alak. Walang kagatol-gatol na nilagok naman iyon ni Lana at agad na gumuhit ang lasa nito sa kanyang lalamunan. Tumango si Lana sa kanyang tiyahin. Hudyat na handa na siya at naglakad na ito papuntang entablado. May maskara siyang suot na tumatakip sa bandang itaas ng kanyang mukha. Nakalugay ang kanyang mahabang kulot na buhok. Isang pula na naitis ang kanyang suot na tinernohan ng pulang lipstick. Kapag gumagalaw siya ay bumabakat ang hubog ng kanyang katawan. Napapikit si Lana nang tuluyang makalabas. Malikot ang mga ilaw na iba't iba ang kulay. Nasa 5 lalaki ang kanyang nasa harapan ngayon at lahat ng mga ito ay nakatingin sa kanya. Maya-maya ay tumugtog na ang musika. Kasabay nun ay sinimulan na rin ni Lana ang umindayog. Ipinikit niya ang mga mata at lumunok. Kasabay sa kanyang paglunok ay ang kanyang dignidad. Iginalaw niya ang katawan base sa alam niyang kagustuhan ng mga manonood. Agad namang naghiyawan ng mga ito, natutuwa sa kanyang ginagawa. Inari ni Lana ng ganap ang buong gabi. Sa gabing iyon ay tinalikuran niya ang lahat ng prinsipyo na mayroon siya. Iniisip niyang wala namang nakakakilala sa kanya, kaya ayos lang ang lahat. Tumingin siya sa lahat ng lalaking nasa harapan. Naghihiyawan ng lahat, maliban sa lalaking nasa gitna. Wala itong ekspresyon, bagkus ay madilim ang pagtitig sa kanya. Tila naman nauupos si Lana. Hindi niya kaya ang intensidad ng tingin sa kanya ng lalaki. Lapit naman birthday boy, parang hindi natutuwa eh. Kantsaw ng mga kaibigan ng lalaki. Hindi alam kung saan nakuha ni Lana ang lakas ng loob. Lumapit nga siya sa lalaki at sumayaw sa harapan nito. Napatiim ito ng bagang at doble ang gulat ni Lana nang makilala kung sino ang sinasayawan niya ngayon. Ito ang lalaking kamuntikan ang makabangga sa kanya. Ang lalaking nakasagutan niya kaninang umaga. Ngunit ang mas lalong ikinagulat ni Lana ay ang pagkabig nito sa kanyang baywang. Kaya napaupo siya sa kandungan ng lalaki. Wow! Drake! Bawal yan! Lasing ka na! Natatawang sigaw ng mga kaibigan niya. Tila naman walang naririnig si Drake. Kanina pa may lumulukob na inis sa kanya. Naiinis siyang nakikita ng mga kaibigan niya ang pagsayaw ng babae. Hindi niya alam ngunit parang gusto niyang itago ang babaeng nasa harapan niya ngayon. May kung ano nang nararamdaman si Drake. Tila ang buong sistema niya ay sumisigaw at nangangailangan sa babae. Kaya ngayong nasa kandungan na niya ito, ay ayos na ang lahat. Tila hindi alam ng dalaga ang gagawin habang nakatitig sa lalaki. Hindi makita ni Drake ng buo ang itsura nito dahil sa maskara. Gusto niya sana itong tanggalin, ngunit bawal. Napatingin si Drake sa labi nito. Maganda ang hugis ng mga yun, na tila hinahamon siya na tikman iyon. Ilang sandali pa'y wala nang nagawa si Drake, kundi ang magpaalipin sa nararamdaman. Hinawakan niya ang likod ng babae at hinalikan ang mga labi nito. Sila na naman ay nanlaki ang mga mata. Hindi niya inasahan ang bagay na yun. Ang first kiss niya ay makukuha lang pala ngayong gabi at sa lalaki pang kausap niya kanina. Kailiit nga naman ang mundo dahil pinagtagpo muli sila ng tadhana. Naging mapusok ang lalaki sa paghalik sa kanya at wala naman siyang nagawa kundi ang magpakalunod na lang din dito. Tila lumipad ang lahat ng kanyang wisyo at pag-iisip. Nagulat na lang siya na gumanti na siya ng halik. Pagkatapos niyon ay wala na siyang maalala. Lahat ay tila malabo at pira-pirasong mga gunita na lang ang natira sa kanya kinaumagahan. Inunat nila na ang braso niya. Masakit ang buo niyang katawan. Nagtataka siya kung bakit malambot ang hinihigaan. Ang alam niya na kama niya ay isang papag na kahoy. Naaalala rin niyang mainit ang kanyang kwarto. Hindi katulad dito na parang nakakayelo ang lamig. Nagmulat siya ng mata, para siyang nabugbog. Nagpalinga siya sa paligid at nakita kung nasaan. Ang lahat ng nakikita niyang bagay ay puro karangyaan at siguradong hindi niya iyon kwarto. Agad siyang napasigaw nang makita ang sarili. Wala siyang saplot. Hindi ito ang pinlano niya kagabi. Maya-maya ay agad siyang napahagulhol sa pag-iyak.
Bumangon naman ang lalaki sa kanyang tabi. Napahilamos ito ng mukha nang makitang umiiyak si Lana. Miss, I'm sorry. Hindi ko alam ang nangyari kagabi. Sobra akong nalasing at siguro'y ganun ka rin. Pasensya na, miss. I'm willing to pay you. Please, tumahan ka na sa pag-iyak. Sad ng lalaki dito. Hindi alam ni Lana na sa isang shot ng alak na binigay ng kanyang tiya Badet ay malalasing na siya. Tumayo ang lalaki at nagsuot ng pants. Naawa siya sa babae ngayon na umiiyak. Nakita niyang mantsa sa kobre kama ng higaan. May bakas iyon ng dugo. Ibig sabihin ay first time mo ito? Gulat na tanong ng lalaki na nakatitig kay Lana. Ano naman ngayon? Porket sumasayaw sa bar ay bawal ng maging birhen? Angil ni Lana at pinigil ang sarili na wag umiyak. Walang mangyayari kung dadamdamin niya pa iyon. Nangyari na ang nangyari. Wala na siyang magagawa pa. Miss, I'm sorry. I really am. Ngayon ko lang din napagtanto na ikaw palang babaeng muntikan ko ng masagasaan. Ang dami ko na palang atraso sa'yo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Naguguluhang saad ng lalaki. Napasuklay pa ito sa buhok. Mayaman ka, di ba? Bayaran mo ko ng pera. Walang kiimu-emosyong saad ni Lana. Naisip niyang hindi siya libre, kaya kailangan magbayad ng lalaki. How much? Tanong ni Drake at hinanap ang kanyang tseke. 200,000? Tipid na sagot ni Lana. I'll double it. I'll make it 500,000. Nanlaki naman ang mata ni Lana. Kalahating milyon ang ibibigay ng lalaki. Sapat na iyon upang mapaayos nila ang bahay at makabili ng sapat na mga gamit. Umalis saglit ang lalaki at bumalik ito na may daladalang damit ng babae. Magbihis ka muna, miss. Damit ito ng kapatid ko. Pwede namang hiramin mo muna. Salamat. Sana ito na ang huling pagkikita natin. Sana'y wala ring makakaalam sa pangyayaring to. Pakiusap ni Lana bago tinanggap ang damit. Pinatalikod niya ang lalaki at naglakad siya papuntang CR. Nagulat siya dahil pati ang CR ay malaki. Mas malawak pa ito kaysa sa bahay nila. Napatingin sila na sa salamin at hindi mapigilan na maliit sa sarili. Kung pwede lang na hindi mo na siya uuwi sa kanilang bahay ngayon dahil sa mga pulang marka sa kanyang liig ay ginawa na niya. Ngunit alam niyang labis na mag-aalala ang kapatid, lalong-lalo na ang kanyang ina. Siguradong mapapansin iyon ng kanyang ina at siya'y uusisain tungkol dito. Nang makalabas sa CR ang dalaga, ay siyang paglapit naman ng lalaki sa kanya. Ito na ang cheque, miss. Saad ng lalaki sabay abot ng papel. Tinanggap naman iyon ni Lana at walang sinabi pabalik sa lalaki. Sa isip niya ay wala na siyang pinagkaiba sa mga babaeng bayaran. Miss, hindi naman sa nangihimasok ako pero gusto mo ba ng trabaho? Alam kong hindi mo gusto ang trabahong to dahil na rin sa pag-iyak mo kanina. May-ari ako ng isang kumpanya. Kung gusto mo ay pwede kitang ipasok doon. Suwestyon ni Drake dahil alam niyang hindi masaya ang babae sa trabaho na ginagawa nito ngayon. Napalunok naman si Lana. Oportunidad na ang lumalapit sa kanya. At mukha namang mapagkakatiwalaan ng lalaki. Kagabi ay alam din ni Lana na ginusto niya ang nangyari. At walang pumilit sa naganap. Salamat. Alam ko namang mapagkakatiwalaan kang tao. At ayoko na sana ng koneksyon sa'yo pero kailangan ko talaga ngayon ng trabaho eh. Kaya sige, tatanggapin ko yan. Sige miss, iwanan mo na lang ang number mo at tatawagan kita para sa isang posisyon sa kumpanya. Ako nga pala si Drake Romero. Ikaw si... Tanong ni Drake kay Lana at inabot ang kamay nito. Lana Sandoval, isusulat ko na lang ang number ko. Salamat rin pala sa pag-alok mong ito. Sagot ni Lana at tipid ng initian ng lalaki. Napatango naman ito sa kanya. Bago umuwi si Lana sa bahay nila, ay dumaan muna ito sa grocery store. Unang beses niya itong gagawin, kaya alam niyang magtataka ang kapatid niya at ang kanyang ina. Wow! Ang dami naman yan ate! Ang sasarap! Sigaw ni Jay dahil sa sobrang tuwa. Anak, bakit parang ang dami naman yan? Saan ka nakakuha ng pera? Rumakit lang nay. Huwag po kayo mag-alala. Ayos lang naman po ko. Tsaka ayaw niyo po ba nito? Maraming pagkain? Nakangiting tura ni Lana sa kanyang ina. Nga pala nay, huwag na muna kayong hubanap ng labahan ngayon. Ako na po muna ang bahala sa pera. At isa pa may trabaho na po ako. Aba, ganoon pa. Mabuti na rin siguro para makapagpahinga na ako. Pero anak, kung kailangan mo ng tulong ay magsabi ka ha. Huwag mong sarilinin ng problema. Magsabi ka lang sa akin.
Ngiting wika ng kanyang ina at niyakap siya. Sa araw na iyon ay nagluto ng masarap si Lana. Walang tinipid sa ricados at masayang kumain kasama ang kanyang pamilya. Sa gabi din na yun ay dumating ang kanyang tiya Badet. Nag-usap sila sa labas patungkol sa nangyari kagabi. Lana, saan ka nagpunta kagabi? Diyos ko, alalang-alala ako sa'yo. Ayos lang po ako, tiya. Hindi naman po ako napahamak. At isa pa po ay, desisyon ko rin naman po ang sumama kagabi. Napatango ang tiya Badet niya. Siya nga pala, hindi ko alam na matapang pala ang timpla ng alak na yun kagabi. Pangmayaman kasi ang brand. Hindi ka pa naman umiinom, panigurado ay nalasing ka. Pasensya ka na talaga, Lana. Ayos lang po talaga, tiya. At salamat po sa trabaho kagabi. Wala siyang balak sabihin sa kanyang tiyahin ang nangyari sa kanya dahil baka bagabagin pa ito ng konsensya. Kinabukasan ay naghanda na si Lana para magtrabaho sa kumpanya ni Drake. Kahapon lang ay tinawagan siya nito at inofera ng trabaho. Mababa lang naman ang kanyang posisyon pero ayos lang iyon sa kanya. Ang mahalaga ay may regular na itong pagkukunan ng pera. Suot niya ang isang lumang blouse at luma na rin na palda. Napabuntong hininga si Lana sa salamin. Sisiguraduhin niyang bibili siya ng bagong damit pagkasahod niya. Naisip niya ring dumaan mamaya sa bilihan ng damit dahil mayroon pa naman siyang pera na ibinayad sa kanya ni Drake. Pagdating niya sa opisina ay marami ng tao. Kahit high school graduate lamang siya, ay marunong naman siyang mag-computer. At may alam din siya sa marketing. Bago ka? Tanong ng isang babae habang nakataas pa ang isang kilay nito. Oo. Kahapon lang ako natanggap sa trabaho. Magalang na sagot ni Lana. Ganun ba? O sige, nakikita mo ba yung mga papel na yon? I-xerox mo lahat ng yan. Tapos bumili ka ng 8 kape. Doon sa branch malapit sa SM. Lakarin mo kahit malayo. Huwag kang bibili sa iba. Utos ng babae at inabutan siya ng pera. Alam ni Lana na hindi naman ito parte ng trabaho niya. Pero hindi naman talaga ito maiiwasan. Ganito naman lahat ng trabaho. Kapag bago ka, ay aalipustahin ka muna. Walang nagawa si Lana. Napabuntong hininga na lamang siya. Bago umalis ay nadaanan niya ang mga papel na dapat iserox ayon sa utos ng babae. Nilakad nila ang mahabang baybayin sa kalsada upang bumili ng kape. Mainit na sa labas. Luma pa ang suot-suot niyang sapatos. Hinihiling niya na sana ay hindi pa iyon masira. Nang makabili na ito ay nagmamadali siya sa pagbalik. Mahaba ang pila kaya natagalan siya. Kailangan niyang bilisan dahil marami pa siyang trabahong gagawin. Sa kasamaang palad, paghakbang niya sa may hagdanan ay nasira ang kanyang sapatos. Natanggal ang takong nito, dahilan ng pagkakadapa niya. Bumuhos ang kape sa sahig. Hindi alam nila na ang gagawin. Kung uunahin ba niya ang kape o ang sarili. Nagkataon namang nakita iyon ni Drake na kabababa lang ng kotse. Agad siyang lumapit sa dalaga at iniabot ang kanyang kamay. What happened, miss? Are you alright? Nag-aalalang tanong ni Drake. Ayos lang po ako, kaya lang ang mga kape. Bakit bang dami mong dalang kape? Hindi naman yan kailangan sa kumpanya. Sigurado din naman akong hindi mo mauubos yan. Napakagat ng labi si Lana. Sa mga katrabaho ko po ito, kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Kapag pumunta ako sa taas na walang dalang kape at hindi ko pa maibabalik ang pera nila, ay sigurado mapapagalitan nila ako. Hindi rin naman ako pwedeng hindi bumalik dahil marami pa akong isiserox ng mga papel. Mangiyak-iyak na paliwanag ni Lana. Hindi siya makapaniwala na sa unang araw pa lang niya sa trabaho ay minamalas na siya. What? Hindi mo trabaho yun. Sinong nag-utos sa'yo? Wala silang karapatan. Hindi kita binigyan ng trabaho para utus-utusan ka lang nila. Inisasaad ni Drake. Alam niyang mahihirapang maglakad si Lana, kaya binuhat niya ito na tulad ng pagbuhat sa bagong kasal. Uy, ibaba mo ko. Pinagtitinginan tayo. Pakiusap ni Lana at pilit na bumababa sa bisig ni Drake. Wala namang pakialam ang binata. Dinala niya ito sa klinik dahil siguradong sprained ang ankle nito dahil sa takong na nasira at pagkakadapa. Ibinaba niya sa higaan ng klinik ang dalaga at kinumutan nito. Stay here, okay? Magpahinga ka at huwag mong pagurin ang paa mo dahil baka lumala. Babalik ako dito. Utos ni Drake habang inaayos ang kumot na nakabalot sa kanya. Nagtataka naman si Lana kung bakit tila napakabait naman ng lalaki sa kanya. Lumakad na pabalik si Drake.
Tiim ang kanyang bagang at madilim ang mukha niya. Alam ng mga empleyado na sa tuwing ganito ang mukha ng boss nila, ay bad trip ito. Dumiretso si Drake sa opisina ni Lana. Hindi naman magkanda-ugaga ang lahat nang makita ang boss ng kumpanyang minsan lang sila bisitahin. Sino ang nag-utos kay Lana na bumili ng kape at mag-xerox ng mga papel? Maotoridad na tanong ni Drake. Natahimik ang lahat at napalunok naman si Mia, ang babaeng nag-utos kay Lana. Maya-maya ay nagtaas ito ng kamay. Ako po, sir. Mahinang sagot ni Mia. Anong karapatan mong mag-utos sa kanya? She is your coworker. Hindi utusan sa tuwing gusto nyo. What's your whole name? Umalingaw-ngaw sa apat na pader ang boses ni Drake. Galit na galit ito sa babae. Mia Galasaw po. Nanginginig na sagot nito. Mia Galasaw. I'll remember that name. Ito na ang last warning ko sa'yo. Kapag naulit pa ito, ay umalis ka na sa kumpanya ko. Hindi ko kailangan ng empleyadong katulad mo. Ani Drake sabay alis. Nagpa-order naman siya sa kanyang personal assistant ng pagkain sa isang high-end restaurant at nagpabili ng sapatos para kay Lana. Ilang oras lamang ay bumukas muli ang pinto ng kwarto ni Lana. Pumasok si Drake dala ang pagkaing nasa paper bag at isang sapatos. Here, kumain ka muna. Bumili na rin ako ng sapatos bilang pamalit sa nasira. Lagpas na ang tanghalian kaya sigurado kung gutom ka na. Ano lang wika ni Drake, sabay lagay sa harap ni Lana ng mga pagkain. Napangiti naman si Lana kay Drake. Kung titignan ay para itong tatay na nag-aalala para sa anak. Salamat, gutom na nga ako. Kain ka na rin, sabayan mo na ako. Talaga? Gusto mong sumabay ako? Gulat na tanong ng binata. Oo naman, mas masarap kumain kapag may kasabay, hindi ba? Sa bahay namin, dapat sabay-sabay kumain. Kahit na hindi naman kasarapan ng ulam. Kwento nila na sabay subo ng kanin. Nakatitig naman sa kanya si Drake. Masaya nitong tinitignan ng dalaga na masaya. Ibang-iba ang aura ni Lana. Kabaliktaran sa nakilala niya nung una nilang pagkikita. Teka nga, bakit parang ang bait mong masyado? Hindi ba boss kita? Tanong ng dalaga habang nakataas ang kilay. Natawa naman ng mahina si Drake. Kapag ba boss, bawal maging mabait? Oo, lalo na kung hindi ka naman ganito sa iba mong empleyado. Balita ko ay hindi ka nakikisabay kumain sa kanila. Hindi naman kasi ako madalas kumakain dito, Lana. And I don't see the point para makisabay akong kumain sa kanila. Hindi ko nga nakakasabay ang pamilya ko eh. Bakit ngayon? Bakit pumayag kang kumain kasabay ko? Dahil gusto kita, Lana. Alam kong masyadong mabilis o biglaan. Pero gusto kita. At ayokong niloloko ang sarili ko patungkol sa nararamdaman ko. Kapag gusto ko ang tao, gusto ko. Nagulat at nanlaki naman ang mata ni Lana. Nabilaukan pa siya sa kanyang kinakain nang marinig iyon. Sigurado ka ba? O hibang ka na? May sira na ata ang ulo mo. Naiiling natura ni Lana pagkatapos ay uminom ng tubig. Sa pagkakaalam ko ay maayos naman ang pag-iisip ko at hindi naman imposibleng magustuhan kita, Lana. Teka ha? Kahapon lang tayo nagkita . Ay mali, nung nakalang hapon pa pala. Ano namang pinagsasabi mo na gusto mo ko? Mawawala rin yan. Ika nga nila kung gaano kabilis, ganoon din kadali mawala. Paliwanag ng dalaga habang patuloy sa pagkain. Napakunot naman ang noo ni Drake dahil ayaw maniwala sa kanya ng dalaga. Imposible nga naman na maniwala ito dahil ilang araw pa lang silang magkakilala. Okay, ganito na lang. Pwede bang manligaw sa'yo para maniwala ka? Kapag naramdaman mo na gusto mo rin ako ay pwede nang maging tayo. Sir, siguro para sa'yo ay madali lang. Hindi mo ba nakikita? Mahirap lang ako at ang mga ganitong relasyon ay huhusgahan ng mga tao. Bakit mo naman iisipin ng ibang tao, Lana? Wala naman silang magagawa kung gusto talaga kita. Bahala ka sir, pero wala kang aasahan sa akin. Sa ngayon na masuunahin ko muna ang pamilya ko at ang trabaho ko. Ayos lang naman, Lana. Hindi naman ibig sabihin ng pakikipagrelasyon o panliligaw ko sa'yo ay ako dapat ang unahin mo. Hindi naman kita ikukulong. Malaya ka pa rin. Natahimik naman ang dalaga. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Drake. Hindi pa rin tinatanggap ng sistema niya ang mga salitang naririnig galing sa mayamang binata. Gusto mo bang ihatid kita sa inyo?
Tanong ni Drake dito. Hindi na sir, pwede naman ako mag-jeep na lang eh. Pero salamat sa alok mo. Jeep? Hindi ba delikado doon at gabi na? Paano kung wala ng mga pasahero? Kung gusto mo sir, sumama ka na lang mag-jeep. Para malaman mo kung gaano kasikip at kung gaano karami ang mga tao. Natatawang saad ni Lana habang nililigpit ang mga gamit. Sige, sasama ako. Determinadong saad ni Drake. Napapailing na lang si Lana sa inaasta ng binata. Ilang sandali lang ay naglalakad na sila papunta sa terminal ng jeep. Masikip at maraming tao. Pinagtitinginan si Drake dahil sa porma nito. Halatang mayaman ng datingan at hindi aakalain na sumasakay ng jeep. Matangkad ang lalaki at makisig tignan. Kaya naman agaw atensyon sa lahat ng taong nandoon. Init na init si Drake kahit gabi na. Hindi niya alam na ganito pala kahirap ang sumakay ng jeep. Siksikan, mabuti na lamang at katabi nila na ay babae at siya naman ang nasa kanan nito. Yukong-yuko ang kanyang ulo dahil umaabot ang ulo niya sa bubong ng jeep. Natatawa na lamang si Lana tuwing nauuntog ito. Pagbaba nila ay saka lamang nakahinga ng maluwag si Drake. "Oh, kamusta? Sasama ka ba sa susunod?" Natatawang tanong ni Lana sa kanya. Yes, pero mas gagalingan ko na ang pangungumbinsi sa'yo. Naihatid kita gamit ang kotse ko. Mas komportable at ligtas. Sa bagay, sige, susunod pa unlakan kita. Nga pala, gusto mo bang pumasok sa bahay? Ayaw ni Lana, dahil ayaw naman niyang magmukhang walang respeto sa kanyang amo. Bisita pa rin naman niya ang lalaki. Sige, kung papayag ka. Tugon naman ni Drake. Tara, pasok ka. Maliit lang tong bahay. Alam mo naman kung gaano kami kahirap. Wala namang problema, Lana. Ang mahalagay nagsusumikap kang makaahon dito. Wika ni Drake at hinaplos ang buhok ng dalaga. "Oh anak, may bisita ka pala. Kay kisig naman ng lalaki. Sino yan?" Tanong ng nanay niya, nakakalabas lang galing kusina. "Nay, boss ko po sa trabaho. Si Sir Drake po." Pagpapakilala ni Lana sa lalaki. Agad namang yumuko si Drake at nagpakilala sa ginang. "Magandang gabi po. Drake po pala. Huwag niyo na po akong tawaging sir." Ani ng binata, sabay abot at mano sa kamay ng ginang. "Naku iho, ang pogi mo naman. Bagay pa sa iyo ang pangalan mo. O siya, gusto mo bang kumain muna? Sakto at nagluto ako ng tinapa at itlog. Kumakain ka ba ng ganito?" Hindi naman nagdalawang isip na tanggihan niyo ng binata. "Opo, mahilig po si Papa sa mga ganitong luto. Kaya madalas din po ako makakain." "Gano'n naman pala iho. Di tara na at kumain na muna tayo." Nakangiting saad ng ginang. "Lana, ayusin mo na ang lamesa at ihanda ang hapag. Tawagin mo na rin si Jake." Dagdag pa ng ginang. Kumain sila ng sabay-sabay. Madalas rin na may tanong ang ina ni Lana patungkol sa kumpanya ni Drake. Tinanong niya rin ito patungkol sa pamilya. Pagkatapos nilang kumain, ay hindi na rin nagtagal doon ang binata. Hinatid siya ni Lana palabas. Tinawagan ni Drake ang kanyang kaibigan at nagpasundo. "Ingat ka Drake, pasensya ka na rin kay nanay. Madaldal lang talaga at maraming tanong. Ngayon lang kasi ako nag-uwi ng lalaki dito sa bahay." "Ano ka ba, Lana? Ayos lang. Isa pa ay masayang kasama ang pamilya niyo. Malayong malayo sa amin." Tura ni Drake at muli ay nagpasalamat kay Lana. Ilang sandali lang ay dumating na ang kaibigan ni Drake na si Joaquin, sakay ng kotse. Bumusina ito sa kanila bilang pagbati. "Una na ako. Good night, Lana. See you tomorrow." Paalam ni Drake at kinaway pa ang kanyang kamay. "Bye Drake, ingat. See you bukas." Ngumiti rin si Lana sa lalaki bilang sagot. Lumakad na si Drake at sumakay sa kotse ng kaibigan. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi. "Aba, tinamaan ka na ata ni Cupido. Masyadong malaki ang ngiti mo ah." Natatawang saad ni Joaquin, sabay pinaharurot ang sasakyan. "Ewan ko, parang ang lakas ng tama ko sa kanya. Ang tagal ko nang hindi nakaramdam ng ganito." Naiiling na wika ni Drake kay Joaquin. "Isa lang ang ibig sabihin yan. Gusto mo na yung tao. Dapat malaman to ng mga kaibigan natin. Si Drake in love na. Di ba sabi mo hindi ka may in love kanino man?" Kantsaw ng kaibigan. "Kinain ko lahat ng sinabi ko nung nakita ko siya. Ewan ko pare, iba siya sa mga babaeng nakilala ko. Gusto ko pa siyang makilala ng husto. Gusto ko ang lahat sa kanya."
Napapailing na lamang si Joaquin at natawa ng malakas. Hahaha, anak nang, tinamaan ka nga. Nagtawa na ng dalawa. Siguro nga'y pinaglaruan siya ni Cupido at pinana ang puso niya para tumibok kay Lana. Kinabukasan ay pumasok sa trabaho si Lana. Sinuot niya ang biniling sapatos ni Drake. Maganda iyon sa paa at komportable. Agad namang bumungad sa kanyang katrabaho niyang si Mia, ang nag-utos sa kanya kahapon na bumili ng kape. Ano nga ulit ang pangalan mo? Pasensya ka na kahapon ha, hindi na mauulit. Ako si Lana, ayos lang. Pasensya na rin at hindi ko nadala yung kape. May aksidente lang na nangyari. Tugon naman ni Lana sa babae. Ako naman si Mia. Anong nangyari sa'yo kahapon? Naku, sorry ulit ha. Kaya siguro galit na galit si Sir nang dumating dito. Ha? Pumunta si Sir Drake dito? Bakit nagalit? Ano pa girl? Syempre kasi inutusan kita. Tapos na aksidente ka pa. Feeling ko tuloy ay may gusto si Sir sa'yo. Alam mo bang ang hirap makapasok sa kumpanyang ito? Pero ikaw nakapasok ka kaagad. Paliwanag ni Mia at pinaningkita ng mata si Lana. So, ano naman kung magkagusto ako kay Lana? Do you have a problem with that, Miss Mia? Ani Drake nang bigla itong pumasok sa kanilang opisina. Nagulantang naman si Mia nang makita ang boss. Sir, wala po. Kayo po pala. Nakakagulat naman po kayo. Kabadong saad ni Mia. Napapikit pa ito at naisakta ng sarili dahil sa mga pagkakamali. I'm here dahil hatiran ko si Lana ng almusal at huwag na kayong magpakalat ng chismes. Dahil ngayon pa lang ay sasabihin ko na ang totoo. Nililigawan ko si Lana at kung sino man ang marinig ko na may masamang sinasabi patungkol dito ay patatalsikin ko sa kumpanya. Anito sabay lapit kay Lana at hinaplos ang ulo. You should eat your breakfast. Ito, masarap yan. Pero kung ayaw mo magsabi ka lang, pwede namang palitan. Para namang sasabog na kamatis si Lana. Pulang-pula ang buong mukha nito at hindi alam ang sasabihin. Sige, salamat dito. Pero hindi mo na dapat to ginawa. At isa pa, hindi mo na kailangan sabihin sa lahat na nanliligaw ka. Mahilang saad ni Lana sa lalaki. Ayos lang yun, para alam nilang gusto kita. At wala na ring ibang lalaki na magbalak pang manligaw sa'yo. Siloso pa naman ako. Birong saad ni Jake sa harap nila. Napailing na lang si Lana. Hindi niya kinakaya ang lahat ng ginagawa ni Drake. Maya-maya'y umalis na ito at umakyat na sa taas kung nasaan ang opisina nito. Girl, oh my God! Ang haba ng hair mo! Nililigawan ka pala ni Sir? Kaya pala galit na galit ang reaksyon niya kahapon. Nanlalaki ang mga matang saad ni Mia. Oo. Kahapon lang din siya nagsabi na manliligaw siya. Ayos, kung ako yan wala nang ligaw-ligaw. Sagot na agad. Sa pogi ba naman ni Sir? Natatawang wika ni Mia. Napailing naman si Lana at tumawa na lang din ng mahina. Ilang linggo ang lumipas ay nanatiling ganoon ang sitwasyon. Nagpapadala si Drake ng pagkain tuwing breakfast at lunch. Walang palya kada araw. Sumasama rin ito minsan tuwing uwian sa kanilang tahanan upang makikain. Nagustuhan na rin ni Drake ang luto ng ina ni Lana at para na rin makasama pa niya ng matagalang dalaga. Isang gabi pagkatapos nilang kumain, ay niyaya ni Lana si Drake sa labas ng bahay nila. Balak niyang dalhin ang lalaki sa parke kung saan may palaruan. Malamig ang gabing iyon, kaya naman hinubad ni Drake ang suot na jacket at sinuot iyon kay Lana. Salamat Drake. Sa susunod kapag lalabas ka at malamig, magdala ka ng panangga. Paano kapag wala ako? Lamigin ka pa naman at mabilis kang sipunin. Ani Drake habang nakatingin kay Lana. Napaangat naman ang tingin ng dalaga. Napansin mo pala yun? Nalamigin ako? Ang galing mo naman. Namangha ang dalaga dahil napapansin pala iyon ni Drake ang mga bagay tungkol sa kanya. Oo, paborito mo ang kulay na asul. Mas gusto mo ang sunny side up kaysa scrambled egg. Mabilis kang lamigin at mahilig ka sa matamis. Pero madalas ay mas gusto mo ang dark chocolate. Hindi naman nakasagot si Lana dahil hindi ito makapaniwala. Nang marating na nila ang park, ay agad na naupo ang dalaga doon. Alam mo Drake, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang gusto mo ako at pinaglalaanan ng oras para mapansin ang mga ayaw at gusto ko. Pero hindi ka naman pumapalya na iparamdam sa akin araw-araw na gusto mo ako at karapat dapat mahalin. Siguro nga ay tama ka.
Hindi pwedeng lukohin ang damdamin. Kung gusto mo ay dapat na sabihin at iparamdam sa tao yon. Kaya naman Drake, sinasagot na kita. Mahabang litanya ni Lana at naghihintay sa reaksyon ni Drake. Napakagat naman sa labi si Drake at hindi napigilan ilabas ang malaking ngiti. Gusto mo rin ako? Ibig sabihin ay sinasagot mo na ako? Ibig sabihin ay tayo na? Masayang tanong ni Drake. Tanging pagtangulang ang naisagot ni Lana habang nakangiti sa harap ng binata. Hindi naman napigilan ni Drake na yupusin si Lana sa baywang at hanikan nito. Simula ngayon, tayo ng dalawa. Bulong ni Drake at muling hinuli ang bibig ng dalaga. Naging maayos ang kanilang relasyon sa unang buwan. Kapwa masaya ang isa't isa. Ngunit may mga bagay talaga na patuloy na mangyayari at hindi pa hihintulutan ng dalawang puso na lumigaya. Nahihibang ka na ba, Drake? Ang babaeng yun na gusto mo? Kami ba ng papa mo ang pinaglololoko mo? Rinig na rinig nila na sa labas ang usapan nila Drake at ng mga magulang nito sa loob ng opisina. Wala namang problema, ma. Gusto namin ng isa't isa. Hindi naman maapektuhan ng relasyon namin ng lahat, pati na rin ng kumpanya. Anong hindi? Wala siyang matutulong sa kumpanya. Kilala mo ba si Anna? Siya ang gusto naming ipakasal sa'yo upang mas lumakas ang kumpanya. Sabat naman ng ama ni Drake. Hindi ko gusto si Ann pa. Simula pagkabata ay kayo na ang sinusunod ko. Kahit ngayon lang sana ay pagbigyan niyo ako. Minsan lang ako sumaya. Minsan ko lang naman piliin ang sarili ko. Kung ganoon ay wala kaming magagawa, kundi bawiin ang kumpanyang ito. Kung ang gusto mo ang susundin mo, ay wala kang mamanahin kahit na piso sa amin. Pinal na saad ng ama ni Drake. Hindi na narinig pa nila ng iba pa nilang pinag-uusapan dahil mas pinili niyang umalis na lamang. Hindi niya na kaya pang makinig dahil nadudurog ang puso niya para kay Drake. Nakinailangan pa nitong mamili kung siya o ang kumpanya. Puno ng luha ang kanyang mga mata, kaya hindi niya napansin ang palapit na babae. Kaya naman nabangga niya ito. "Miss, tumingin ka naman si dinaraanan mo!" Sigaw ng babae. Napaangat ng tingin si Lana. Maganda ang babaeng nasa kanyang harapan. Halatang sumisigaw ng karangyaan ng buhay. "I'm sorry, miss. Hindi ko sinasadya." "Wait! Ikaw ba ang girlfriend ni Drake? / empleyado niya?" Mariing tanong ng babae. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng mga magulang ni Drake. Wala siyang makukuhang mana kung ikaw ang pipiliin niya. Hindi ka ba nakokonsensya? Sinisira mo maganda sana niyang kinabukasan. Hays, kawawang Drake. Ani ng mga babae. Sa mga oras na iyon ay napagtanto ni Lana na marahil ay ito si Anne, ang babaeng gustong ipakasal kay Drake. Napalunok naman si Lana. Totoo ang sinasabi ng babae. Sinisira lang niya maganda sana ang kinabukasan ng lalaki. Sa mga panahong ganito, ay siya na dapat ang lumayo dahil alam niyang matigas ang ulo ni Drake at siya ang pipiliin nito. Lumulutang ang isip ni Lana, papunta sa sakayan ng jeep. Lumilipad ang kanyang isip at walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Tumatawag si Drake sa kanyang cellphone, ngunit hindi niya sinasagot. Sumakay siya ng jeep at umuwi na sa kanila. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Nadagdagan pa iyon nang lumapit sa kanyang tiya badet niya na hingal na hingal. "Lana, huwag kang magugulat sa sasabihin ko at sana'y mapatawad mo ako." Hindi mapakali at balisa ang tiya badet niya. Ang mga kamay nito ay malikot at ang mga matay hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Ano iyon, tiya?" "Ang nanay mo kasi, Lana." "Anong nangyari kay nanay?" Hindi na napigilan ang pagtaas ng boses ni Lana. "Narinig niya kasi ang usapan namin ni Lando. Nasabi ko kay Lando ang pinag-usapan dati na ipasok ka sa bar. Nagalit ang nanay mo. Hindi ko naman alam na nandoon pala siya at nakikinig." "Nasaan si nanay? Tiya, sumagot ka!" Sigaw ni Lana. Doon na tuluyang umiyak ang tiyahin niya. "Tumakbo ang nanay mo palabas. Gusto kanyang makita. Gusto niyang humingi ng tawad dahil gumawa ka pa ng paraan para lang maiahon kayo sa hirap. Yun nga lang ay may kotseng dumating. Nasagasaan ang nanay mo, Lana." Tila naman natigil ang mundo ng dalaga. Hindi pwedeng mawala ang nanay niya. Sa lahat ng tao, ay ito ang hindi niya kayang mawala. "Tiya, nasaan si nanay? Saang ospital?" Nanginginig na tanong ni Lana. "Lana, wala na siya. Patay na ang nanay mo."
Sabi mo, Tia, nasagasaan siya. Ngayon sasabihin mong patay na siya. Ano pa ang susunod, Tia? Sabihin mo na lahat. Galit na saad ni Lana habang niyuyugyog ang balikat ng kanyang tiyahin. Pasensya na, Lana. Kasalanan ko to. Kung hindi narinig ng nanay mo ang usapan namin ay hindi siya magagalit at hindi siya tatakbo. Iyak ng iyak ang Tia Badet niya habang tinatakpan ng mukha gamit ang mga palad. Tia, gusto kong magalit pero ako ang may kasalanan. Ako ang punot dulo ng lahat. Ako ang nagmakaawang ipasok mo ko. Wala kang kasalanan. Nila na sabay na upo na lang sa sahig ng kanilang tahanan. Ngayon ay kailangan na niyang harapin ang buhay niya na wala ang ina. Hindi niya alam kung paano niya bubuhayin si Jay ng mag-isa. Maraming tanong sa kanyang isipan. Ngunit ang inuna niya ay ang magluksa at maglupasay sa sahig sa pagkawala ng kanyang ina. Samantala, patuloy naman ang pagtawag ni Jay kay Lana. Nag-aalala siya sa hindi pagsugot nito sa kanyang tawag. Kailangan niyang magpaalam dito na pupunta siya sa ibang bansa at mawawala ng 1 buwan. Kaya naman minabuti niyang i-text na lang ang dalaga para sabihin sa kanya na may aayusin lang siya. Ipinangako niyang babalik din siya kaagad kapag naayos na niya ang lahat. Hindi mo ba nakikita, Drake? Wala siyang pakialam sa'yo. Bakit ba kasi gusto-gusto mo ang babaeng yun? Mahirap pa siya kaysa sa daga. Naiinis na tanong ni Anne, napilit kumakapit sa braso ng binata. Tinanggal naman iyon ni Drake. Ayaw niyang may lumalapit na ibang babae sa kanya. Mahal ko si Lana at alam kong mahal niya rin ako. Huwag mo siyang lalaitin sa harapan ko. Baka hindi mo magustuhan ang kaya kong gawin. Pagbabanta ni Drake sa babae. Napaismid naman si Anne at napairap. Kahit ano pa man ang gawin mo, Drake, ako pa rin ang gustong ipakasal sa'yo. Kahit gaano katibay ang pagmamahalan niyo, ako pa rin ang pipiliin mo. Taas noong sabi ni Anne sa binata. Paano ka naman nakakasigurado? Ano naman ang pinangahawakan mo? Natatawang tanong ni Drake sa kanya dahil napakababa naman ang tingin ni Anne sa pag-ibig niya para kay Lana. Wala kang manang makukuha. Hindi ipapamana sa iyo ang kumpanya kapag hindi ako ang pinili mo. Isa pa, hindi ako naniniwalang pipilian mong babaeng yun kaysa sa manang makukuha mo sa mga magulang mo. Ganyan ba kahina ang tingin mo sa akin, Anne? Kaya kong magtayo ng sariling kumpanya. Hindi ko kailangang umasa sa mga magulang ko. Magtatayo ka ng sarili mong kumpanya? Napakahirap niyan, Drake. Nahihibang ka na ba? Napakaraming kakompetensya ngayon. Lulubog lang bago mong itatayo. Ani Anne na parang napaka-imposibleng mangyari ang pinaplano ng binata. Gagawin ko yun, Anne. Makikita mo at sana ganun ka rin. Alam ko namang hindi mo ako mahal at nakukulong ka lang sa utos ng mga magulang mo. Kaya mo rin yun at sigurado makakahanap ka ng taong mamahalin. Sa ngayon ay walang makakapigil sa'yo dahil nakatayo ka sa sarili mong mga paa at hindi ka na umaasa sa kanila. Tura ni Drake at akmang paalis na sana ang dalaga nang biglang umamin ito. Tama ka. Hindi naman talaga kita gusto o mahal, Drake. Hangad ko ang tagumpay ninyo ni Lana at sana'y ako rin. Sana ay magkaroon ako ng lakas ng loob katulad mo. Sa pagkakataong iyon ay napagtanto ni Anne na tama ang lahat ng sinabi ni Drake. Naniniwala akong kaya mo yan, Anne. Ngiting wika ng binata. Ilang araw ang lumipas, hindi pa rin tumatawag o nagre-reply si Lana. Gustong-gusto na siyang puntahan ni Drake. Ngunit sa dami ng gawain sa kumpanya na kailangan na niyang iwan, ay hindi niya magawa. Wala pa ring ideya si Drake na namatay na pala ang ina ni Lana. 3 araw lang ang burol ng nanay ng dalaga. 3 araw ding walang matinong tulog si Lana. Sa mga oras na iyon ay gusto na lang niyang mamatay. Paminsan-minsan ay napapatitig siya sa kawalan at bigla na lang pumapatak ang kanyang mga luha. Naaawa din siya kay Drake na panay ang tawag sa kanya, ngunit hindi pa niya ito kayang sagutin. Isang gabi pagkatapos ng libing ng kanyang ina ay tinext niya si Drake. Drake, alam mong isa ka sa magagandang nangyari sa buhay ko. Salamat sa wagas na pagmamahal na hindi nawala sa bawat araw na nagdaan. Alam kong dahihirapan ka dahil sa pagmamahal sa akin, kaya pinapalaya na kita. Hangad ko ang pinakamabuti para sa'yo. Mag-ingat ka at huwag mo na akong hanapin pa. Subukan mong magmahal muli ng iba, yung taong angkop sa'yo. Muli, salamat sa lahat. Pagkatapos iyon i-type ni Lana at isend, ay para siyang mamamatay.
Hindi niya gustong magpaalam kay Drake, ngunit alam niyang ito ang ikabubuti ng lalaki. Kinabukasan ay naghanda na si Lana dahil lilipat na sila ng kanyang kapatid sa probinsya. Doon ay mas mababantayan niya ito at mas madali ang buhay sa lugar na yon. Jay, handa na ba lahat ng mga gamit mo? Uuwi na tayo sa Romblon. Hindi na tayo babalik dito. Wika ni Lana sa kapatid. Mangiyak-ngiyak namang tumango si Jay. Okay na po ang lahat, ate. Hindi ko lang po mapigilan ng malungkot. Marami tayong binuo nila nanay ng mga alaala sa bahay na to. Dito na rin ako nagkaroon ng mga kaibigan. Kaya minsan hinihiling ko na sana ay wag na lang tayong lumipat, ate. Kailangan nating umalis, Jay, para makapagsimula tayong muli. Kailangan nating bitawan ng mga bagay na dapat nang iwanan para sa panibagong buhay na kailangan nating harapin. Malay mo, pagdating natin sa probinsya, mas marami ka pang magiging kaibigan doon. Napatungo na lamang si Jay. Nalulungkot din sila na para sa kapatid. Alam niyang hindi lang ito nagsasabi, pero nahihirapan na ito. Bago umalis ay nagpaalam muna si Lana sa tiya badet niya at sinabing wala siyang anumang galit para sa kanyang tiya. Mag-ingat kayo ha. Kapag kailangan niyo ng tulong ay huwag kayong magdadalawang isip na tawagan ako. Ikaw, Jay, huwag kang pasaway sa ate mo. Huwag kang magbulakbol. Marami pa siyang problemang dinadala. Saad ng tiya badet nila bago sila umalis. Pagkababa sa bus ay sumakay na sila sa barko papuntang Romblon. Papalubog na ang araw ng sandaling iyon. Iniisip nila na si Jake kung kumusta na kaya ito. Iniisip niya kung may galit kaya ito sa kanya. Maya-maya ay umihip ang hangin at nilipad niyon ang buhok niya. Siguro nga ay hindi talaga silang nakalaan para sa isa't isa. Ayos lang naman kay Lana, ngunit hindi niya maitatangging masakit iyon dahil mahal na mahal niya si Drake. Samantala nang matanggap naman ni Drake ang text ni Lana, nakasakay na siya ng eroplano sa mga oras na yon. Nagulat siya sa nabasa. Hindi niya inaasahan na sa ganitong panahon pa naisip ni Lana na bumitaw. Napahilamo siya sa kanyang muka at hindi alam ang gagawin. Ilang beses niya itong tinawagan, ngunit cannot be reached ang dalaga. Nakarating si Drake sa Amerika na sila na lang ang laman ng isip niya. Gusto niyang makita ang dalaga at tanungin kung anong problema nito. Alam niyang mahal siya nito at mayroon lamang pagsubok kaya gustong makipaghiwalay. Ngunit bago iyon ay pumunta muna siya sa tahanan ng kanyang mga magulang sa Amerika. Drake, nakapagdesisyon ka na ba? Iiwan mo na ba ang girlfriend mo? Bungad agad na tanong ng kanyang ina. Minsan ba'y naisip niyong anak niyo rin ako? Galing ako sa biyahe. Hindi niyo man lang itatanong kung kumusta ako o kung gusto ko bang kumain. Pamilya ba talaga tayo? Hindi na napigilan pa ni Drake na ilabas ang galit na nararamdaman. Tiniis niya ang trato ng kanyang mga magulang sa kanya at sinunod lahat ng utos nila. Kaya naman ngayon ay gusto niya at determinado na siya na sundin naman ang nais niya nang walang nakakapigil sa kanya. Natahimik naman ang ina ni Drake. Tila nahimasmasan sa sinabi ng anak. Drake, hindi yan ang panahon para sa pagdadrama. Kailangan unahin ang kumpanya. Sabat naman ng ama nito na may katandaan na rin. Sa bagay, pera at kumpanya lang naman ang nasa isip niyo noon pa man. Kailan ba kayo naging magulang sa amin? Lahat na lang umiikot sa pera para sa inyo. Mag-iingat ka sa sinasabi mo, Drake. Kung hindi dahil sa pera namin, hindi ka makakarating sa ganito. Kami pa rin ang dahilan ng lahat. Mag-ingat ka sa pananalita mo at baka mawalan ka ng mana. Huwi ka ng istriktong ama. Inyo na ang pamana nyo. Salamat sa pagpapalaki sa akin. Nani kahit kumain sa hapag kasabay ninyo ay hindi ko naranasan. Magtatayo ako ng sarili kong kumpanya. Pakakasalan ko si Lana. Sa ayaw at sa gusto nyo. Kailanman ay hindi ako magiging katulad nyo kapag nagkaroon na ako ng anak. Ani Drake sa mga magulang, sabay tumalikod sa mga ito. Hinawakan naman ng kanyang ina ang kanyang braso. Ano, Drake? Pipiliin mong babae yun kaysa sa amin ng mga magulang mo? Ganyan ba ang tinuturo ng pag-ibig na yan sa'yo? Kailan ako lang naranasan at sa pamilya niya ang pag-ibig na kailanman hindi nyo naibigay. Kumpanya lang naman ang kumukonekta sa atin eh. Siguro ay, ito na rin ang huli nating pagkikita. Malungkot na tura ni Drake at umalis na ng tuluyan. Drake! Bumalik ka! Sigaw ng ina, ngunit wala na itong natanggap na sagot mula sa kanya. Hinanap ni Drake ang kanyang cellphone at tinawagan si Joaquin. Joaquin, tuloy ang plano. I-launch na natin ang business.
Planadong saad ni Drake at pinaharurot na ang kanyang sasakyan. 5 buwan. 5 buwan ang tinakda niya sa sarili upang lumago ang kumpanya. Pagkatapos niyon ay babalik siya kay Lana. Hahanapin niya ito para pakasalan. Gusto niyang bumalik sa babae na buo, hindi umaasa sa mga magulang, nang sa ganun ay walang makakapigil sa kanilang pagmamahalan. Hindi naging madali kay Drake ang lahat. Marami ang nagduda sa abilidad ng kanyang kumpanya. Ngunit dahil kilala na siya sa industriya na yun, at pati na rin sa mga koleksyon ni Joaquin, ay naging matatag ang kumpanyang itinayo nila. Dahil sa maayos nilang pamamalakad, ay nagbunga iyon ng malaking kita na doble pa sa inaasahan nila. Mabilis ang pasok ng pera at pinamahalaan nila iyon ng tama. At ngayon ay tanyag na ang pangalan nito sa buong Asya. 5 buwan ang lumipas. Gaya rin ng pangako ni Drake sa sarili, ay hahanapin niya si Lana at kailanman ay hindi niya ito bibitawan pa. Samantala sa 5 buwang paninirahan nila Lana sa isla ng Roblon, wala na rin siyang natanggap na reply kay Drake. Marahil ay tuluyan na nga siyang nalimot nito at napagtantong tama lang ang kanyang naging desisyon. Sayang ka, iha, no? Kaganda pa namang dalaga, pero wala kang boyfriend, tapos ikaw pang nag-aalaga sa kapatid mo. Saad ni Lola Cora, ang matandang palaging kausap ni Lana. Nako, ayos lang po yun. Tsaka baka hindi na po ako mag-asawa. Masakit po ang mabigo sa pag-ibig. Sagot naman ni Lana dito, habang inaayos ang baunan ng kanyang kapatid na papasok sa eskwelahan. Jay, bilisan mo maligo, baka mahuli ka na. Sigaw ng dalaga. Sa bagay nga naman, iha, pero malay mo naman, baka biglang muling tumibok ang puso mo. Gusto mo bang ipakilala kita sa apo ko? Si Mike, mabait yun. Naku, wag na po, Lola. Wala po siyang aasahan sa akin. Hay, ikaw ang bahala, iha. Alam mo ba na may mga yating dumao ngayong araw? May businessman daw na narito. Kwento pa ng matanda. Ganun po ba? Baka gusto lang pong magtayo ng negosyo rito. Alam niyo naman, maraming turista. Malaki ang kita. Wika nila na habang sinusuklay ang buhok. May mga panahong kapag hinahawakan niya ang kanyang buhok, ay naaalala niya si Drake. Mahilig kasi ang binata na hawakan ang kanyang buhok. Sa tuwing tumatambay siya sa baybayin ng dagat, ay ang binatang naiisip niya. Nakita niyo ito minsan sa telebisyon dahil tanyag na ang bagong negosyo nito at masaya siya para kay Drake. Naisip niya lang kung naaalala pa ba siya nito. Marami na ang nangyari at nagbago. Natatakot siyang isipin na baka tuluyan na siyang nabura sa alaala nito, na minsan silang nagsama at masayang nagmahalan. Inabala nila na ang sarili sa paglilinis ng tahanan at paggawa ng kwintas na gawa sa mga shells sa tabing dagat. Hapon na nang dumating si Diding, ang kaedad niya na babae na naging kaibigan niya rin. Lana, may gustong bumili ng mga kwintas mo. Bibilihin daw lahat ng businessman na may-ari ng yate. Ihatid mo lang sa kanya sa yate. Hingal na saad ni Diding. Ganun ba? Sige, salamat, Diding. Magandang balita to, dahil may pandagdag na rin ako sa panggastos. Nakangiting wika nila na sa kaibigan. Laking pasasalamat naman niya sa businessman na gustong bumili sa mga kwintas na gawa niya. Nang makaalis na si Diding, ay nag-ayos na si Lana ng sarili. Dinala niya na rin at nilagay sa plastik ang mga kwintas. Nagtaka lang siya sa kung saan iyon gagamitin ng businessman. Lumakad siya sa baybayin ng dagat, kung saan naroon nga ang mga yate. Umakyat siya sa hagdanan nito at pumasok sa loob. Nagulat siya nang maya-maya ay umandar iyon. Hala! Tao po! May tao po na nakasakay! Bakit po umaandar? Tila naguguluhan sila na sa nangyayari. Hindi niya alam kung bababa ba siya o tatalon sa dagat. Automatic na naalis ang hagdanan at mabilis ang takbo ng yate papunta sa may ilalim na bahagi ng karagatan. Umaandar ito para hindi ka na mawala sa akin. Para hindi ka na muling makatakas pa, Lana. Napalingon si Lana. Hindi siya pwedeng magkamali. Boses iyon na pamilyar sa kanya. Drake, anong ginagawa mo rito? At ano tong ginagawa mo? Gulong tanong ni Lana at hindi niya mapigilan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nandito ako dahil kailangan nating mag-usap, Lana. Alam mong hindi pa tapos ang lahat sa atin. Tapos na tayo, Drake. Wala nang namamagitan sa atin. Saad ni Lana at umiwas ng tingin. Hindi pa tayo tapos, Lana. Pumayag ba ako makipaghiwalay? Hindi, di ba?
Alam kong nagawa mo lang yun dahil namatay ang nanay mo at gusto tayong paghiwalayin ng mga magulang ko. Lana, binuo ko na ang sarili ko at patawad kong wala ako para damayan ka nung nawalan ka ng mahal sa buhay. Marami na tayong sakit na naramdaman. Baka naman pwede nang pagbigyan ng puso natin sa ikalawang pagkakataon. Pakiusap ni Drake. Sa mga oras na yun ay hindi na niya napigilang yakapin si Lana. Umiyak si Lana sa bisig ng binata. Ang katotohanan ay, mahal niya pa ito. Hindi naman talaga tumigil ang nararamdaman niyang pagmamahal para kay Drake. Mahal pa rin kita, Drake. At patawad kung sa tuwing nahihirapan tayo. Ang mabilis kong solusyon ay ang bumitaw. Naisip ko lang na yun ang makakabuti para sa atin. Umiiyak na paliwanag ni Lana. Pero hindi mo ba naisip na mas malakas tayo kung magkasabay nating haharapin ang mga pagsubok? Mas matatag, mas malakas, dahil mahal natin ang isa't isa. Ani Drake habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Napapikit si Drake dahil sa wakas ay nasa bisig na niyang muli ang dalaga. Simula ngayon, hindi na ako bibitaw at lubos kitang mamahalin, Drake. Patawad sa mga nagawa ko. Wala kang kasalanan, Lana. Alam kong ginawa mo lang ang alam mo na makakabuti. Pero sana huwag ka nang lumayo sa akin. Mahal kita, Lana, at kailangan kita sa buhay ko. Tura naman ni Drake habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Habang umaandar ang yate palayo sa isla at habang papalubog ang araw, ay hinalikan ni Lana si Drake sa labi. Hinawakan niya ang mukha nito at pinangako na ipaglalaban ng pag-ibig sa kung paano pinaglaban ni Drake ang pag-ibig para sa kanya. 1 taon ang lumipas at ikinasal na sila. Nakakagulat man ay dumating ang magulang ni Drake at humingi ng tawad sa kanila. Naging masaya si Lana at si Drake. Nagkaroon ng anak at bumuo ng sariling pamilya. Para sa kanila ay magagawa nila ang lahat basta't sila ay nagmamahalan at walang iwanan. Sino nga ba namang mag-aakala na dahil sa isang gabi sa bar na iyon ay mabubuo ang kanilang pag-ibig na tunay, wagas at kailanman ay hindi maglalaho. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga susunod pang mga kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po.